Yan, magandang umaga sa inyong lahat at ako ang mag-share ng testimony for tithes and offering. Kung tutuusin nga, ito yung kauna-unahang instance kung saan napagkatiwalaan ako ng church leadership na i-share ang aking testimony for tithes and offering. So I guess this is the sign that I'm doing something right finally. So ang Bible verse na magiging basis ko for my testimony is yung Malachi chapter 3 verse 10 to 11. Actually itong verse na to, ito yung pinakagamit na ng mga ibang tao na nagsi-testify before me. Pero kung tutuusin kasi I think it's still relevant na i-share ko tong verse na to kasi nagkaroon ako mismo ng first hand experience dito sa verse na ito. Nung graduate ako, at nagsimula na akong mag-work, nakagisnan ko yung lifestyle kung saan ikikip ko muna yung pera sa sarili ko. Tapos, gagastusin ko siya for anything else. Maliban na lang sa tithes, sa rent, at sa kung ano pang mga important na payables. Naalala ko nung 2016, 17, and 18, nagdi-delay ako actually sa pagta-tithes. At yun, doon ako nakatikim ng napaka-heavy na loss. This was back in 2016. Yun, there has been 2 instances kung saan nagkaroon ako ng matinding sakit. Nagkaroon ako ng sore throat, tsaka paos ako. Nagtatrabaho ako as a call center agent at that time. At yun nga, ang nangyari sa akin is paos ako. Wala akong boses. Yan. Tapos yung second instance naman, I think I would call this yung the worst birthday I've ever had. Magba-birthday na ako noon. Pero kung may plano nga ako na magpa-pizza nun, kasama yung mga kasamaan ko dito sa church. Pero bigla akong tinamaan ulit ng sakit. Sabi ng doktor na-diagnose daw ako ng dengue. Although hindi naman siya malala. Tapos pinaka naalala ko nung January 2018 naman. Isa to sa mga pinaka napakasakit na loss na naranasan ko. 6 days after kong bumili ng smartphone nung Vivo, yung V7, magkano yun? Mga 15,000 yun at that time. 6 days after ng purchase, nanakaw sa akin yun. And fast forward months later, somewhere in 2018 nagtatrabaho na ako dun sa Las Piñas. And yes, during that time nineglect ko ulit yung tithes ko. Doon naman nanakawan ako ng bike. Ever since then, naging hard lesson siya sa akin. Hindi ko masasabi na perfect yung aking way ng pag-handle ng finances even now. Pero ang kaya kong i-testify ngayon is ever since then parang nagkaroon na ako ng attitude kung saan basta pagkakuha ng sweldo, no questions asked, ta-transfer ko yan diretsuhan kay dun sa sa nag-manage ng finances ng church, si Ate Clary. Dahil naging faithful ako sa pagbigay ng tithes. I think it's fair to say na napagkatiwalaan ako ni Lord ng mga certain bagay. Unang-una sa lahat, green light na ni Lord na sige fine, this time bumili ka na ng magandang smartphone, which is kung ano yung pinapang record ko ngayon. Ang pinaka positive na nangyari sa akin, siguro nga I would credit this dahil naging faithful ako sa pagbibigay ng tithes is last April prinomote ako ng boss ko. So ang parting words ko for this testimony? Number 1 is, yun nga, huwag nyo gayahin yung ginawa ko. Lalo na sa mga baguhang official members ng SNJ, magtanda kayo from my example. Siyempre, number 2, kung tutuusin nga
na-realize ko lately na parang palaging ako na lang yung kumukuha ng benefits sa church. Diba? Nagkaroon ako ng job dahil sa connection ng kuya ko who was also a member of the church. Naalala ko noong 2021, I was able to be vaccinated din from COVID-19 because of the church. I'm aiming na, yun nga, ako naman mismo ngayon, yung magiging benefactor for a believer na deserving. So yun lang po ang aking message for today. Again, prioritize nyo yung pagbigay sa tithes and offering, and the Lord will entrust you with more.